Magandang umaga mga kaibigan. Ako po si Sherwin. Ito po si Tati. Pagsaluhan natin ang mga magagandang kwento. Masasayang karanasan. At makabuluhang usapan, lahat ng yan, dito sa Laguna. Ang paksa natin sa araw na ito ay tungkol sa telepreneurship. Alamin natin yan sa pamamagitan ng ating guest na ipakikilala sa atin. Lahat ng issue at mga katanungan tungkol sa telepreneurship, bibigyang linaw sa pamamagitan ng ating guest ngayon, isang independent distributor ng Telepreneur Corporation, isa siyang mentor, trainer at mobile stockist, si Mr. Romel Intacto. Sir Romel, good morning. Good morning, Sir Sherwin, Ma'am Tati. Isa pong magandang umaga sa lahat po ng ating tiga-subaybay dito sa bayan po ng Laguna. Isang karangalan po para sa akin ang mahanyayahan po dito at mabigyan ng pagkakataon para i-share po sa ating mga kababayan dito sa bayan ng Laguna kung ano ba ang Telepreneur Corporation, Sir Sherwin. Ano ba, sir, yung telepreneurship para sa ating mga manonood? Ang Telepreneur Corporation po ay company po ito. Tele means telecommunication. Entrepreneurial naman po yung preneur. Ibig sabihin, po pwede tayong maghanap buhay at magkaroon ng negosyo sa pamamagitan ng telecommunication. Ngayon po ay ang load, ang communication ay necessity na. Unlike before, pagka ikaw ay merong cellphone, parang ang tingin sa'yo, iba yung level ng or status sa pamumuhay mo. Whereas ngayon po, halos lahat ay meron ng... Exactly. Pagka wala kang load, pag wala kang communication, parang ang dating ng buhay, parang malungkot po ba? Parang matamlay. Now, ang Telepreneur Corporation po ay nag-i-introduce ng isang lehitimong negosyo. Napakaganda po ito. Kung tatanungin naman po, ang company natin ay legal. Lahat po ng mga supporting documents, legal documents, kung kailangan po nila, downloadable po ito sa ating website. So, po pwede po nilang i-download para makita po nila kung ano po yung Telepreneur. So, yun. Sir, paano gumagana yung isang telepreneur o yung isang negosyo? Paano nag-work ito? Once na, ang ini-encourage namin ay lahat ng business-minded na i-try. So, meron po kami mga packages na ino-offer sa bawat Pilipino na kung saan po pwede silang mag-start. Very small ang capital and yet po pwede silang kumita every day, every week, and every month. Okay? Now, kung paano po ito nag-i-start, once sila ay activated na dealer, they can also activate reseller. Okay? Ang difference kasi nung ating sistema doon sa traditional setup ng loading, using one SIM card, po pwede ka nang mag-load at makapagbigay ng services sa lahat ng networks natin. So, kahit anong network yan, even yung mga broadband, Globe Tattoo, and Smart Broadband, and even Signal, at yung paparating po natin at bago natin magiging business partner, yung GSAT, yung local TV cable din po yan. So, napakaganda po ng ating negosyo. Ang kailangan lang po ay tamang idea, tamang kaalaman kung paano gagawin to kasi wala naman pong negosyo na madali eh. Lahat ng simula ay ako po magsasabi na very challenging yung part po na yun. Pero once na ma-internalize at makita kung gaano kaganda yung sistema at programa, yun na po, unti-unti na po mai-enjoy. Ganun po siya. Ay interesado syempre yung ating mga taga-panood. Yes, ma'am. Kung paano nga ba sila kikita dito sa ganitong klase ng business? Yung pamamaraan ko po, paano tayo kikita? Doon sa traditional way ng loading, kumikita lang sila din doon sa tubo or patong. So sa atin po, isa lamang po yun. At ang kagandahan po nito, maliban po doon, once na sila ay dealer na, po pwede rin sila mag-encourage ng kapwa nila dealer para doon sa business expansion. Kung sabihin po natin ay parang franchising, yung pinaka-right term and terminology doon sa sistema po natin. Ang binayaran po nila dito, yung tinatawag na visa system ng company. Po pwede mong dalhin Luzon, Visayas, Mindanao, walang territorial, and even abroad, po pwede po, yun po yung kagandahan. Sir, kasi parang maraming types ng businesses eh. Meron tayong yung usual na negosyo, meron tayong mga direct selling. Yes. Ano yung kaibahan ng telepreneurship? Ang kaibahan po nito ay tayo po ay nagbibigay ng daily payout, weekly payout, at monthly payout. Ibig sabihin, lahat ng incentive na na-generate ng isang masipag na dealer,
ay pwede po nilang i-enjoy yung kinabukasan. So, meron po notification, ang pinaka-edge nito, kalamangan nito, every time na merong magsa-sign up na new dealer o distributor, merong notification from the system ng Telepreneur na ino-notify si Juan de la Cruz sa sasabihin, congratulations, you earned this much. So, yung kita na yun for that day, kinabukasan po pwede na enjoy. Aside po din, for business expansion, pwede niyan dalhin. Okay? Ang negosyo, Luzon, Visayas, Mindanao, and even abroad. Ibang direct selling company, medyo limited yung income potential. Whereas dito, as long as masipag ka, talagang energetic ka, determined ka, at meron kang goal, at gusto mangyari sa buhay, walang imposible po sa Telepreneur Corporation. Mukhang masaya at interested. And I'm sure maraming mga manonood po natin yung gusto na mag-umpisa ng kanilang mga negosyo. Mamaya po sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin ang mga benepisyo ng Telepreneur at kung paano ito uumpisahan. Huwag po kayong aalis, magbabalik ang Dito sa Laguna. Nagbabalik po ang Dito sa Laguna at pinag-uusapan pa rin natin ang telepreneurship. Ngayon ay alamin natin ano nga ba ang mga benepisyo na makukuha ng isang entrepreneur o isang telepreneur mula dito sa business na ito. Once na nag-start po sila, unang pakinabang po nito ay magiging independent distributor po sila ng Telepreneur Corporation, wherein po pwedeng i-maximize yung potential kung paano kikita. Pangalawa, walang masyadong requirement. Even hindi ka college graduate, basta meron kang masipag ka, marunong kang gumamit ng cellphone, ng technology ngayon, advantage yun para sa mga interesado. Pangalawa, isang benepisyo po nito, lahat ng relatives mo, kamag-anak mo, po pwedeng isali or isama. Kasi family business nga po eh. Pangatlo, or pangapat, kagandahan po ng ating negosyo, once na nasimulan po nito, or na-enjoy mo yung simulang income, hindi ka na mag-aalangan or mag-aatubiling hindi ipagpatuloy eh. Kasi sa simula po, wala naman simulan, madali eh. Sa simula, medyo kailangan mag-effort para pag-aralan, pero once na ma-enjoy mo to, dire-diretso na po ang negosyo. Sigurado po, interesado rin ang ating mga tagapakinig. Magkano naman yung magiging income? Capital, starting capital. Yung pong kikitain ng isang pag pumasok sa ganitong business. Okay, yung capital po, yung kikitain po, once, meron kasi meron tinatawag na reseller. Yung reseller, ito yung katumbas ng mga retailer sa labas. Pagka reseller ka lang, ang kita mo lang, very minimal lang, bari-bari lang. We suggest na instead na reseller ka o retailer ka, why not gawin mong dealer para pagka dealer ka, mas mamamaximize mo at mas lalaking kita. Ganito po halimbawa. Banggitin ko na rin kung magkano yung capital na kailangan. Capital investment po natin, starting capital investment po natin for only 2,500 pesos, po pwede na sila mag-start. At kagandahan nito, hindi na sila bibili ng retailer SIM. Yung any active retailer o any active SIM card, po pwede pong i-activate ni Telepreneur Corporation, then po pwede na siya mag-load sa lahat ng network. Pagka naglo-load na siya sa lahat ng network, kikita siya ng tinatawag na markup. Yung markup po ay papala ng mga 2% or rather 3% hanggang 33%. Meaning, sa 10 pesos po pwede kang kumita ng mga 3 pesos o more than pa. Tapos, pagka yung kita na yon, pagka yung mga reseller mo ay naging dealer, that's another opportunity para kumita ulit eh. That's another opportunity. So, merong option. Po pwedeng 2.5, po pwedeng 14.5, yung 14,500 po. Ang tawag po namin doon is a package na complete na po yan. Meron na siyang kasamang mga tangible products. At kung gusto na mahawakan yung isang area or syudad, ang capital investment po nito mga 500,000 to 1 million pesos. So katulad ko po, nag-start po ako dito, yung story ng yung background ko po dito sa Telepreneur. Nag-start lang ako, na-curious ako doon sa system. Namimigay ako ng brochure. Okay? Namimigay ako ng brochure. Isa po akong OFW. Dumating doon sa point na totally nawalan ng finances. So kailangan kong mag-isip ng kung saan ako kikita. Gumawa ako ng brochure or flyers, yun ang dinidistribute ko. From
Reseller, nag-dealer, hanggang nag-mobile stockist. At ang pinakamaganda po nito, dahil maganda yung sistema ng Telepreneur Corporation, out of 600 mobile stockists nationwide, ako po yung binigyan ng number 1, top rank ng company nung last August 24 during sa second year anniversary po natin. So, na-appreciate ko po yun kasi napakaganda po ng negosyo natin. Bali, pag mobile stockist ka, hawak mo yung buong syudad. No, mobile stockist, you can serve anywhere in the Philippines. Whereas yung tinatawag na city stockist, isang syudad ka lang. Halimbawa, UP Los Baños. Katulad po ng ating branch dito sa UP. And also, Calamba, meron din po siya. City stockist and PAMI and dito sa Migdawing, PAMI Laguna. Sir, nabagid nyo kanina yung capital na 2,500. Yes. So, para dun sa mga beginners, yung mga manonood natin, ano yung inclusive, ano yung kasama dun sa package sa 2,500? Okay, magandang tanong po yun. Sir Sherwin, ang kasama po dun sa 2,500 pesos, meron yung kasama na 30 reseller activation. So, yung 30 reseller activation na yun, every time na mag-activate ka ng reseller, 200 pesos sa Sherwin yung babayaran sa'yo nung nag-activate or nagpa-activate. So, pag napaubos yung 30 na yun, that is 6,000 pesos, yung initial capital mo na 2,500, okay, once na maubos po yun, 6,000 ang babalik. At the same time, meron kang 30 reseller na ikaw magsusupply ng load sa kanila. And every loading consumption po nila, meron ka pa ma-generate na 1%. So, ang loading po ay hindi natatapos. So, pagka nag-load yan ngayon, kinabukasan, hindi mo na i-advise na mag-load ulit sila. Whether we like it or not, mag-load po talaga sila. So, ganun kaganda yung ating negosyo pagdating sa loading business. Ganun po. Ang sabi niyo po kanina, kahit na anong active na number, Yes, pwedeng gamitin. Yes, opo, pwede po. Pwedeng smart, okay, Kahit talk and yung text. existing na ginagamit namin ngayon. Yes, pwede po siya. Yung iba naman po ayaw gumamit ng mga existing eh. Ang gusto nila, Romel, okay lang ba? Isa-separate ko to kasi ayaw kong yung personal cellphone ko ay mahaluan ng business. That's good. Okay, parang ako po. Cellphone ko po sa bag ko, 4 ata yan. Meron pang personal, meron pang negosyo, meron pang nakaano po siya, hiwa-hiwalay po siya. Para at least nakaseparate, ano man yung concern, ma-address ka agad. Ganun po siya. Mukhang interested Oo. ang ating mga kababayan, no? At marami silang mga nais pang malaman tungkol sa telepreneurship at Yes. Telepreneur Corporation. Yes. Mamaya po mga kaibigan, pag-uusapan natin ang tungkol sa pagmamanage mismo ng negosyo. Kung kayo ay isa ng subscriber, dealer, retailer, o reseller. Diba? Yes. So, yan po, lahat ng yan, syempre, dito lang po sa pagbabalik ng Dito sa Laguna. Ipagpatuloy natin ang ating talakayan tungkol sa telepreneurship dito pa rin sa Dito sa Laguna. At ngayon ay siguradong marami sa inyo ang interesado kung paano nga ba magsisimula sa business na ito. Kaya ating pong pag-usapan naman, Sir Romel, ang tungkol sa mga dokumento na kakailanganin ng ating mga kaibigan. Yes, Ma'am Tati. Doon sa mga small player, doon sa mga small businessman na mag-i-start lang, hindi na po required yung mga documents na business permit, yung mga ganun po. Pwede na i-incorporate doon sa existing business nila. Kung meron silang tindahan, pwede na pong isama doon. First, doon sa mga malalaki naman at gusto nilang hawakan ng isang municipality, required po talaga ng BPI, DTI, tsaka ng BIR. And also, ang ating local government, nire-required sila na iparegister po yan para doon sa mayor's permit. So, yun po yung mga kailangan lang. So, other than that, wala na pong, hindi na po ganun kahirap. Pero doon po sa mismong, sa inyong pong opisina, ay meron ba silang application? Yes, meron pong contract yun. Ang tawag po namin ito, Memorandum of Agreement. Nakasaad po doon kung paano yung agreement ng both parties. Importante po kasi na iintindihan nung mag-i-invest, ano yung nature ng business, at yung company, at kung saan sila mag-meet halfway. So, hindi po pwedeng isang side lang o isang parties lang ang magpupus and then the other one is mag-iintay lang. So, kailangan po talaga ay magtulungan para at least maging successful yung negosyo po natin. Ganun po siya. So, Sir Romel, in terms of dun sa management ng business, kasi kanina napag-usapan natin yung startup business. Yes. Diba, may 2.5 ako.
tapos ito yung gusto kong investment, paano ko uumpisahan yung aking negosyo? Once- Nakuha ko na yung kit, Ah. so how do I start? So, once na kayo po ay, or sila ay dealer na, ini-encourage po namin yun na busugin yung sarili sa kaalaman. So, ano mong bagay ay mahirap gawin kung yung kaalaman natin ay limitado. Yung isang simpleng bagay nagiging mahirap sa kanila kung hindi natin alam kung paano gagawin. So, kami po as a trainer, mentor at the same time, kami po ay nagkakandak ng libreng training kung paano papalaki ng negosyo. So, katulad po namin, kung paano kami nagkaroon ngayon, ay dahil na-adapt namin yung sistema ng Telepreneur Corporation na kung saan kailangan namin pag-aralan step by step. Hindi po pwedeng mag-jump up kaagad doon sa taas kasi maraming mami-miss out. So, very important po yan. Sa simula, at least, target nga namin, palagi namin sinasuggest, at least, minimum 5 times kang a-attend ng basic seminar. Kasi doon po namin, doon kami nagkakandak kung paano gagawin sa negosyo. Then after that, once na natapos po yan, meron ulit another series of training. So, it is a continuous learning process. Ang negosyo po kasi, kung gusto mo talaga maging successful sa negosyo, kailangan well-equipped tayo. Knowledge and skill, kailangan well-prepared po tayo. Sir, ito bang mga trainings na to, meron ba itong training o seminar? May bayad ba? Magbabayad pa ba yung ating mga resellers? Yung mga dealer. Okay, doon sa mga interested po, initially doon sa basic, wala po siya. So, pwede po nilang ulit-ulitin yun as many as they can. Pwede po siya. Yung big dealers natin. Doon sa medyo, halimbawa, nag-level up na po sila, nire-required naman po yun. Ang tawag naman po namin ng training for the trainers. That's only 500 pesos. So, yung 500 pesos po na yan, that's a 2 days training. Ang ganda po nun kasi doon malalaman kung ano ba yung magiging pundasyon mo sa TPC, sa Telepreneur. So, TPC and Telepreneur, isa po yan. Pinaikli ko lang po. Pagka yung pundasyon natin doon sa negosyo ay matatag, okay, just like yung building structure, ang una pong sinisimulan dyan ay yung pundasyon. At yung pundasyon po nagsiserve ng knowledge. Kung yung knowledge po natin sa negosyo ay marami at prepare tayo, anumang pagsubok yung darating, hindi tayo basta-basta nag-worry o nararatel. So, karamihan po kasi yung iba, bakit hindi naging successful? Pagka tinatanong po namin, naka-attend ba kayo ng training or seminars? So, hindi po kulang pa. So, suggest po namin palagi, attend lang po kayo. Keep on attending seminars. Kasi gano'n naman talaga sa negosyo. Yes. Kailangan inaaral mo at Totoo po. pinag-iibayo pa yung kaalaman tungkol sa product. Exactly po. Ganun po siya. Ganun Yung po mga training na to ay saan nyo po isinasagawa? Locally? Nag-i-schedule yun sa bawat branch. Okay, yung extension. Katulad ng office po natin dito. Pagka naisagawa po yung schedule po na yun, kino-coordinate po nila sa akin para pagdating ko po doon, meron ako mga iti-training at iti-seminars. Ganun po siya. So, kung saan po mas malapit at mas para sa kanya, convenient, doon po natin ginagawa. Especially pagka meron mga offices. Ganun po siya. Sir, kasi kanina pa natin pinag-uusapan yung telepreneurship. Yes. Dito ba sa Pilipinas, malawak na ang sakop or at least yung the penetration rate of yung telepreneurship in terms of pagbaba dun sa mga komunidad? Dito po sa Pilipinas, Luzon, Visayas, and Mindanao ay meron tayong mga branches and sabihin natin, city stockists and mobile stockists na kung saan po pwede silang mag-transact doon sa pinakamalalapit na offices sa kanila. Kasi karamihan po ngayon, through internet, Facebook, itatag mo lang yung materials mo, nagkakaroon na sila na idea through text and tawag lang. So nagtatanong sila saan kami po pwede mag-transact, saan kami po pwede mag-avail ng products. So ilolocate lang po namin yun, then after that, yun po, nagiging And convenient sir, para parang, di ba marami na? Sabi nyo, meron ng iba't ibang mga telepreneurship companies Yes. or other companies na nag-exist sa Pilipinas. Ano yung kaibahan specifically ng Telepreneur Corporation dun sa iba na existing na Competitor. mga companies? Okay, Sa ating actually, mga competitors. Yes, may company A, company B, company C, company ano. Ang edge po natin doon, ang kalamangan ng Telepreneur ay unang-una meron tayong sariling server. Yung in and out kasi ng programming system ay nakabase dyan, nakadepende sa server natin. So, yun yung kalamangan po natin. Pangalawa, sabi ko nga po kanina, celebrate tayo ng 2nd year anniversary ginawa po ito sa Mall of Asia Arena. Na sa history po,
loading business sa pamamagitan po ng multi-level industry sa Pilipinas. Tayo pa lang po yung nakapag-celebrate ng second year anniversary sa Mall of Asia Arena. Other company, nakapag-celebrate po dyan, mga 7 years old na sila, 7 years na sila, o 8 years na sila. So tayo, in second year, nakapag-celebrate po tayo din. Ibig sabihin, yung company na hindi naman natin sasabing napakalaki o napakaganda. No, hindi. Sabihin po natin, yung kalamangan natin, kumpara doon sa karamihan, ay mas malaki. Mas nakalalamang po tayo doon. Yun Sir, po siya. and kasi we're talking now about growing with the company kung 2 years na to. Ano ba yung mga future plans ng Telepreneur Corporations for our viewers and interested na Yes. business partners natin? Marami po. Yung in-announce po ni President Lawrence Rellosa nung anniversary po natin, magkakaroon na tayo ng gaming. Yung ano po natin, yung konsepto po ng text padala cash, yung parang smart money concept, meron na rin po tayo. Tapos yung vending machine, loading, kasi meron pong existing ngayon yung vending machine na maglo-load ka, kaya lang yung sukli mo, hindi mo makukuha. So, that's exactly. So sa atin po ay yung vending machine po na yun, possible this month, September, ilalabas po yun. Yung vending machine, once na nag-load, or kahit sino mag-load doon, automatic, kung ikaw yung dealer, okay, at yung vending machine ay nakatag sa'yo, automatic lahat na naglo-load ng retailer mo na. At yung load nila, makukuha po nila yon, hindi lang siya basta load eh. Yung load po na yon, dahil retailer na sila, po pwede na rin silang magbenta ng load. Yung procedure at saka instruction ay nandun na sa, meron ng ano doon, materials na kung saan i-guide sila kung paano yung kung paano yung tamang paglo-load. Ganun po siya. So marami pa po. Target din po natin mag-expand sa Hong Kong, Malaysia, Singapore. So hindi lamang po dito sa Pilipinas. Yun po Kumbaga siya. yung target natin is hindi lang loading yung business, but Yes. even dun sa iba pang mga value-added Exactly po. services. Katulad po ng yung smart money padala, yung concept ng meron po tayo nun. Malaking business po yun basta ma-internalize lang nila at maintindihan kung paano yung konsepto. Yung mga OFW po natin na, OFW po kasi ako naintindihan ko kung paano yung hirap kong kumita ng pera sa ibang bansa. Pero sa pamagitan po ng ganung system and program, po pwede silang magkaroon ng additional income, nasa abroad sila, and even nandito sa Pilipinas yung mga relatives nila, family nila, po pwede silang magkatulungan. That's add-on income para sa kanila. Yun po yung kagandahan. Ganun po. Yes, ma'am. Okay, so maraming salamat po, Sir Romel, sa inyong pagpapaunlak upang kayo aming makasama sa umagang ito dito sa ating palatuntunan. Ma'am Tati, isa pong opportunity, isang karangalan din po sa part po namin ang mainyayahan po dito at kay Sir Sherwin at sa buong buo po ng station. Okay, maraming salamat. Okay lang po, greet ko yung aking mga bossing, baka mamaya, So, binabati ko po sila, Sir Lawrence Rellosa, napakabait na pamilya po. Ito po ay, dahil sabi ko nga po kanina, ang Telepreneur Corporation, it is a family business. Yung magkakapatid po, napakabait, ibig sabihin, talagang nagbibigay sila kung ano yung nararapat para sa tao. And also, sa lahat ng aking mga business partner, so, ipag-pray po natin na mas marami pa po tayong individual na matulungan. Hindi lamang po dito sa bayan ng Laguna, kung hindi saan mang lupalop ng Pilipinas, ay makakatulong din po tayo. Thank you, sir. Salamat. Salamat na po, Sir Sherwin. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Para po sa inyong komento, suhestyon at mga mensahe, maaari niyo po kaming hanapin sa Facebook, ang facebook.com/dito sa Laguna. Maaari din po kayo magpadala ng text. I-text lamang ang Laguna, space, ang inyong pangalan, address, message, at ipadala sa 0916-188-3952 o 0916-188-DZLB. Maaari po kayong tumawag sa landline, telepono bilang 049-536-2433. Natutuwa ako dito sa ating topic natin na telepreneurship kasi sa pamamagitan lamang ng mababa o maliit na kapital ay maaari na magsimula ang ating mga kababayan ng kanilang business. At gamit yung yung lagi nating ginagamit. Karamihan naman sa ating mga mamamayan ay meron ng cellphone at ito ay pwede nilang mapakinabangan.
At natutuwa rin ako dahil syempre, dahil maliit ang kapital, ang ating mga nanay o yung mga housewives o yung kalimitan ay walang masyadong ginagawa sa bahay, sa kanilang mga simpleng paraan ay nakakatulong upang makadagdag sa kita ng pamilya. Sa ngalan po ni Ma'am Ofi Torres, ito po si Tati Borja Osalia, nag-aanyaya sa inyo para sa ating 3rd season. At makakasama natin para sa ating 3rd season, Benji Flor at Winnie Dagli. Hanggang sa susunod nating season dito syempre, dito sa Laguna. Ako po si Sherwin. At ito po si Tati. Lahat ng yan, dito sa Laguna. Dito sa Laguna, tayo ay sama-sama. Matuto sa ating kwento, magulay na